Kumusta mga mare? For today's video ay magaluto na naman ako ng spicy ginatang alimango. Ay for the go! Sobrang thank you sa aking biyanan na nagbibigay na naman ng alimango. Minsan talaga ay nahihiya ako gawa ng alam ko naman na ito ay kanilang pinagkakakitaan. At dahil nga ito ang kanyang love language kaya sino ba naman ako para tanggihan? At dahil si Papa yung taga-deliver ng alimango doon sa mall na kung saan ako nagtrabaho, kaya ibinigay sa akin yung mga sobra-sobra. Yung tipong hindi kami nagbibigay sa kanila ng kahit piso pero hindi pa rin nila kami nakalimutan. Ay pa, salamat sa iyo! At dahil nga palaging nag-iwan si Papa doon ng alimango kaya minsan pinalitan nila yung aking apelido na Mrs. Alimango. Hindi ko talaga alam kung magustuhan ba ito ng aking pamilya pero bahala na! Huy! At dahil wala akong mautusan dahil busy-busy yung mga kapatid ko na nag-aaral kaya sige, pahirapan niyo ako! At dahil ako gusto kong medyo kakaiba naman yung luto ko din sa alimango kaya nag-imbento ako. At pagkatapos ko nga hong mabalatan itong niyog ay ako na rin yung nagkakayod. At dahil nga ho, sobrang bait naman itong aking sarili kaya hindi ito tatanggi kapag inutusan. At dahil nga ho, kakaiba ang aking lulutuin ngayon kaya naghiwa na ako din ng kalabasa. Itong kalabasa talaga ang pinakauna kong paborito na gulay. Sobrang sarap sa pakiramdam na hindi ko na kailangang mabili ng mga gulay-gulay dahil nandito lang sa aming paligid. At dahil first time ko nga makaluto ng ganitong klaseng luto ay medyo kabado ako. Maya-maya ho ay nagayat na naman ako din ng mga sibuyas, bawang at luya. Alam niyo ba mga mare na nung binigay sa akin ng mga alimangong ito ay mga buhay pa? At dahil ang binigay sa akin ay medyo malayo pa naman ho yung aking day off kaya napilitan talaga akong ilagay ito sa ref. Alam niyo ba mga mare na sobra talaga akong naaawa kaya nga minsan naisip ko nga silang pakawalan lang. Huy! At pagkatapos noon ay nagpainit lang ako din ng kawali. At dahil nga mainit na ay naglagay na ako diyan ng mantika. At after nga noon ay ginisa ko na itong sibuyas, bawang at ang luya. At pagkatapos ko ngang mailagay ang mga sangkap ay hinalo-halo ko lang. After ilang oras ay sinunod ko na itong 1,000 pieces na alimango. Huy! Bakit naman ang dami? At pagkatapos ko ngang mailagay ang lahat ng alimango ay hinalo-halo ko lang. Naglagay na rin ako diyan ng pampalasang asin at pamintang durog. Isinunod ko namang ilagay itong bitsin pampasarap. At pagkatapos noon ay hinalo-halo ko lang nang kumapit sila sa isa't isa. Huy! Naglagay na rin ako diyan ng suka para naman may kaunting asim. Ilang segundo lang ang nakalipas ay sinunod ko naman itong pangalawang gata. At pagkatapos ay sinunod ko naman itong kalabasa. Maya-maya ho ay takpan ko lang ito ulit hanggang sa maluto. Alam niyo ba mga mare na kahit hindi pa ito naluto ay sobrang bango na? At pagkatapos noon ay isinunod ko na itong pangunahing gata dahil ito na ang last nating ilalagay. After nga noon ay hinalo-halo ko lang ulit hanggang sa kumulo itong gata. At sa wakas ay luto na ang ating ginataang alimango. Kuha na rin kayo ng bahaw diyan at sabay-sabay tayong kakain. At syempre hindi pwede makalimutan na manalangin bago kumain. At syempre kainan na. Hindi talaga ako makapaniwala na nakapagluto ako ng ganito kasarap na ulam. Dati kasi nang binigyan kami ng aking biyanan ay palagi na lang naming pinapakuluan at isinausaw sa suka. Mabuti na lang at nakaisip ako agad ng bagong recipe. Hindi ko po talaga alam kung ito ba ay panibagong recipe para sa inyo pero para sa akin ito yung pinakauna kong luto na rin. Naalala ko nga ho dati nung mga bata pa kami kahit hindi kami close ni Papa ay palagi nila kaming sinama doon sa dagat. At dahil hindi kami marunong manguha ng alimango kaya yung agukoy na lang yung palagi naming pinagtritripan. At kahit napakaliit ng mga agukoy ay pinilit pa rin namin itong ulamin noon. Kaya nga sobrang saya namin kapag makakuha kami ng halos kalahating balde. Ang pinakapaborito nga naming luto sa agukoy ay yung sinanlag. Bali alutuin lang siya gamit yung asin at yung suka. Minsan nga ho ay isinawsaw lang namin sa suka na may asin at yun ang aming pampari sa aming baon na saging. Medyo nahirapan din kaming manguha ng agukoy noon gawa ng napakahirap silang hulihin. Bali habang nasa malayo ka pa lang ay napakadami nila pero kapag pinuntahan mo ay sobrang bilis at pagdating mo doon ay wala na kahit isa. Kaya ang teknik namin ay hinukay na lang namin ang mga buhangin para makakuha lang.
Fast forward ay sumama naman ho ako din sa aking asawa papunta sa kanyang trabaho. Nautusan nga pala ako nitong aking asawa na ayusin ang kanyang pag-ibig. Bali ako lang ang mag-isa dito kasi nga yung asawa ko ay nagpunta na agad sa kanyang trabaho. At dahil nga ho ako ang pinakaunang customer kaya ang bilis-bilis ko lang natapos. At dahil nga ho halos magdalawang taon akong hindi nakakain ng spaghetti sa Jollibee kaya hindi talaga ako nagpahuli. Tawang-tawa nga ako din gawa ng aking pagka-ignorante. Sa haba na kasi ng panahon na hindi na ako nakakain dito sa Jollibee, hindi ko na alam yung bagong proseso nila. Dati kasi kapag makatapos ka ng mag-order ay bibigyan ka ng number, pero ngayon ay bibigyan ka naman ng parang mag-vibrate na parang tumunog. Napatingin ako ng maigi kung mayroon bang switch doon na pipindutin. Mabuti na lang ho at nakapagtanong ako sa isang crew doon at nakuha ko na yung aking order. Kain po tayo mga mare! Medyo nahihiya ako sa ginawa ko pero wala namang masamang magtanong. Hindi ko ho talaga alam kung ano yung mga sahog-sahog nila dito, bakit binalik-balikan yung spaghetti. At pagkatapos nga ho ng aking mga transaction doon ay nauwi na ako kaagad, gawa ng marami pa kong gagawin doon sa bahay. At dahil nga sobrang init kaya hindi na ako nahinayang na sumakay na lang sa aircon. At dahil nga ho sobrang init kaya itinakbo ko na lang para hindi ko masyadong maramdaman ng sakit ng init. O siya, hanggang dito na lang, gawa ng magpahinga muna ako dito. Maraming salamat sa panonood. Paalam!